Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to about to dun sa halo-halo lang na topic. So, kung iisipin nyo is, majority ng mga babae is parang kapareho ng strategy ng mga chads. O tinatawag natin mga pogi or may superior genetic. Di ba yung mga pogi nakakapag-spin ng plates? Pero malimit lang din yan. Yun talagang porsigido talaga na pogi. Kasi nagsasayang ka dyan ng oras tsaka mga opportunities. Eh sa babae kasi pag nag-spin sila ng plates sis, hindi naman nasasayang yung oras nila gaano kasi nga sila ang parang passive, wala talaga sila gaanong ginagawa. Minimal effort, minimal investment. Sure, pwede pa rin gawin ng mga lalaki yun na may upper hand sa looks, pero yun pa nga rin sila pa rin mag-hit, magme-message, DM, gagawa ng move, mag-a-approach, mga ganyan. Tapos numbers game din yan sa mga pogi o may upper hand sa looks. Pero nakakapili sila kasi nga marami silang nakukuha na ah, attention either online or real life. Pero sa online mostly sa online is mga below average yung mga itsura ng mga tao dun. Kaya nga sila nag-o-online kasi nagbabaka sakali. So, totoo rin yung mga kasabihan dati na na pang-desperate lang talaga yung online. Tsaka mostly dyan is habol talaga is for ons, FWB. Tsaka yung one night stand nga lang. For sexual pleasure lang din talaga. Lalaki at babae. Tsaka marami na rin tira-tira dyan. So, kung isipin mo rin talaga is, parang ganun yung strategy ng babae. Biruin mo. Kahit na pamilyado yung mga babae, may asawa at anak na, nakikita mo pa rin talaga sila na parang thirsty pa rin talaga. So, ganun din yung mga lalaki, di ba, na mga pogi na pamilyado or kahit average looking. Kung may opportunity sila is talagang mag-cheat din, mag-cheat. Both gender to. Pinapasama lang yung lalaki ng lipunan, pero both gender pareho lang talaga. Kung talagang logical ka mag-isip is talagang pareho lang din talaga yung lalaki at babae na kung may opportunity, better opportunities, mag-cheat at mag-cheat. Pero hindi natin sinasabi na guarantee na iiwan nila yung current nila na kapartner. Kasi nga, yung mga mostly na pang LTR na kapartner is wala talagang option yan gaano. Kasi nga, either looks nila. Mostly talaga sa looks yan. Kasi nga, hindi ka naman basta-basta makakapag-cheat kung below ka sa looks eh. Or average looking ka lang. Sa babae, pwede sila makapag-cheat, pero hindi sila gano'ng siseryosohin dahil sa looks nga nila. I-hit lang sila, tapos wala na, hanggang doon na lang. Pero, marami rin naman mga babae na average looking or sub 5 na talagang parang willing na lang talaga makapag FWB or ONS. Marami na rin tira-tira na babae ngayon dahil nga sa online eh. Biruin mo sa single meets dating na webpage sa FB. Marami na mga babae na nasa 27 papuntang 35 na willing makipag-FWB. Yung iba nga mga tomboy pa eh. Kasi nga, yung biology is biology talaga yan. Parang may urgency ka talaga na makapag-procreate, reproduce. Siyempre yung Magic 30, magic number is 30, di ba? Sa lalaki rin, ganun din naman. Main age like fine wine is, ano lang naman talaga yan, sugar daddy, beta box provider. Kahit na pogi ka, dun pa rin bagsak mo. Kasi kagaya nga na sinabi ko dati, na paulit-ulit ko sinasabi na, oo nga, pogi ka nga, kaya ka napili is dahil sa resources mo or hanap buhay, pang long-term security. Kasi kung pogi lang talaga habol nila, patulan na lang nila yung kaedad nila, di ba? Doon wala pang expectations. Tsaka mas matagal pa niya makakasama yung lalaki. Pero ang drawback lang doon is kung alam nung pogi is na yung value niya talaga at player siya is talagang masasayang lang din yung oras niya doon sa
dun sa bata. Mas maraming opportunity yung bata kaysa dun sa poging matanda. Kasi pag pogi ka matanda, kahit na sabihin mong pogi ka, age pa rin yan eh. Unti pa rin talaga papatol sa'yo. Pero, may mga papatol sa'yo mangilan-ngilan. Pero, ano nga, for long-term security na. Beta boxing na yung habol. So, kung iisipin mo, biruin mo, nakikita ko to sa mga katrabaho ko na mga married eh. Meron nga dati na reject ako eh. Yun yung pumatol sa ano, sa yun yung katrabaho ko na lalaki na pumatol sa single mother. Yung single mother na yun is parang flirty sa akin. Tapos dinerecha ko. Wait lang. Storbo. Dinerekta ko na ano, na pumunta dun sa ano, sa flat ko. Biglang nagbago ng isip, papaalam na lang daw dun sa ano, kapartner niya. So, yun yung maganda pag dinidirekta mo sila eh. Na ano, gusto pa mag-monkey branch, may current ng ano, relationship. Nagrason na lang. Pero mabait pa rin yun sa akin kasi yun yung gumawa ng reference eh para makapasok ako dito sa current na trabaho ko. Siya pa rin yung minessage ko eh. Nagawan ako ng referral. Which is ginawan naman yan din niya talaga. Siyempre, gusto niya ako eh. Ayaw niya lang mag-cheat dun sa long-term relationship kasi alam niya, may hit lang din talaga siya. Na ano. Kaya hindi niya pinagpalit yun sa alok ko na pumunta nga dun sa flat ko dati. Nagrason na lang yun. So, ganun din yung mga ano, yung mga biruin mo, naka-current relationship. Oh, yun nakauna din sa akin, may boyfriend na German. Buti nga hindi ako nagka-STD dun or nagka-HIV. Kasi, biruin mo, may boyfriend pala na German tapos nakikipag-ons. Kumukuha ng lalaki sa bar eh, no? Pero hindi yan yung parang araw-araw nilang ginagawa eh. Na parang talagang makikipag-ano sila. Yung parang pupunta lang sa mga bar ganyan tapos sabay sasadyain nila na ganun. Ginagawa lang talaga nila yan dun sa mga upper hand talaga sa itsura eh. Pero pagka mga ano, alanganing guys, wala rin naman talaga. Pipilitan lang sila na ano. Yung iba nga hindi na nga nila yun entertain sa ano eh, sa mga bar. Hindi na nila yun entertain. Basta sa bar din naman, konti lang din naman mga pogi, may mga itsura eh. Ayun, itutuloy natin. May storbo kanina eh. So, ayun. Kaya mahalaga rin sa babae yung pagkakategorize nila eh. Biruin mo, mahalaga rin talaga sa kanila yung mga LTR eh. Gusto rin talaga nila ng long-term relationship. Kasi companionship yun eh. May mga kasama, tapos pang emotional connection, ganun. Pero yung sexual desire is hiwalay. Kasi mostly ng bang LTR is below din sa looks. Talaga. Or looks match sa babaeng side. Pero sa lalaki is laging below talaga eh. Pwede naman din parehong looks match kaso equal exchange yung ganun. Hindi talaga yung total cooperation. Pwede naman din makikooperate yung babae kung gusto ka niya dahil sa lifestyle tsaka pakinabang mo. Kasi nga yung hypergamy talaga, dahil nga sila picker, hindi mo alam yung talagang pakay nila. Na ano, kahit tanungin mo yan, sasabihin nila na paligoy-ligoy. Hindi nila sasabihin yung totoo. Pero mahahalata mo na umu-obvious talaga kung ano talaga pakay. Which is pag LTR talaga, is security talaga ang pakay niyan. Tsaka yung serbisyo mo, silbidor. Security is beta boxing, di ba? Serbisyo is silbidor. Pang long term.
Kaya yung may mga upper hand sa looks, ayaw rin nang-hihit na lang. Kasi hindi naman din nafo-force ka Nafo-force ka kasi na magstay doon. Tapos sabay parang babae lang din may upper hand. Kasi ngayon may betification tayong tinatawag, di ba? Kahit na sabihin mo na nakiki-cooperate yung babae, may betification pa rin yan na nangyayari. Ganun din yung strategy ng mga pangit na babae. Papatandain ka na rin din talaga Para talagang pag tumanda na yung lalaki, nasa magic ng lalaki is 4-0 eh. Yung mga babae pumapatol pa yun hanggang 35. Parang yun na yung limit nila. Pero pag magic na 4-0 na sa lalaki, yun yung medyo game over na. Bihira lang yung mala Rico Blanco na 47 na pinapatulan ng 24. Baka nga wala pang 1% yan sa lahat ng lipunan na makikita mo sa culture Na-overemphasize lang kasi masyadong stigma, 'di ba? Pero yung sinasabi nilang manage like fine wine, hindi naman common yan. Bihira lang talaga yan. Kahit nga itong ka-LDR ko na 'di ba? 23 tas 38 na ako, 'di ba? 24. Magto-25 siya. Tapos ako 38 na. Wala, 13 years yung age gap, 'di ba? Bihira lang din mangyari yung ganyan. Yung mga 10 pataas. Bihira lang mangyari yan. Di yan common. Usually pagka ganyan, LTR na yan, long-term security na rin yung habol ng babae. Pero kahit anong paamin mo dyan, di nila aaminin yan. Kasi parang yung famous word na anong gusto mo dun sa lalaki na personality. Matalino kasi siya Ayaw pa sabihin yung looks lang talaga. Lahat ng positive trait na sinasabi nila tsaka negative, naka-attach lang yan dun sa gusto nila. Kaya nga nila yun yung standard nila, 'di ba? Brief falls law. Walang relasyon na mangyayari kung kahit short term yan, ONS, FWB, ano pa man yan, is wala talagang relasyon mangyayari kung hindi mo mamimit ang conditions ng babae at standards niya. Kasi siya picker Kahit sabihin mong ikaw pa pinaka-pogi dyan, tapos yung sub 3 pa. Kung ayaw ka ng sub 3, hindi ka niya trip. Is wala rin talaga mangyayari. Pero yun nga yung sinasabi ko, yung looks talaga ng pogi is maraming magkakagusto. Ang pinagbabasihan dito yung option yung dami. Oo nga, may mga average looking tsaka yung mga pangit na nagkakagusto. Pero pa isa-isa lang yan, tsaka nagkakadevelopan lang. Tsaka talagang sinidus talaga siya, pinursur siya ng babae dahil sa pakinabang niya. Parang kay Wamos, kay Makagago, sino pa ba yung mga dyan? Si rin, yung Kong TV, di ba? Kasi Kong minessage nung babae. Kasi may paka yung babae. Although prime pa rin naman sila noon, pero yun nga, depende kasi sa priority ng babae yan Siyempre nakikita niya na ng long term yun. Gaano ba ka-common yan? Mga pogi talaga. Nag-ikot-ikot na nga ako sa mall. Saan-saan pa kahit dito sa West wala talaga. Unti lang talaga yung makikita mo na artistahin yung itsura. O kahit sabihin na lang natin mala Albi Casino. Yung naging ex ni Andy Eigenman. Yun, average looking na yun. Kahit yung mukha ni Boy Tabang. Itapat mo pa dun sa mukha ni Boy Tapang na wala rin. Hindi ka rin makakakita ng ganun. Mangilan-ngilan lang din talaga. Hindi kasi common sa lipunan yan Actually, pag na-blackpill ka, halos lahat talaga na makita mo, maraming sub 5 na rin talaga Hindi rin rare yung sub 5 kasi marami siya talaga, promise. Kahit sa trabaho ko, ang daming sub 5. Sasabihin nila, rare yung sub 5. Hindi dami kaya. Tapos sila lang din Kasi onti lang bump ng sub 5 sa normie, di ba?
Para sa akin yung kung ang normie talaga ay Boy Tapang tsaka yung ano, yan Rico Blanco, yan normie yan. Biruin mo kung ganun yung normie, ano pa kaya yung sub 5? Pero yun talaga yun, harmony kasi yung binabasihan mo ng mukha para maging average eh. Na ano, face to width ratio. Hindi naman coincident yun na pati lalaki, di ba? Nagsasabi na may tsura ka naman, ba't di ka manligaw? Sinasabihan ako ng ganun, di ba? O, may profession ka naman. Yeah, ganun ng mga kaibigan ko. So, pati lalaki, alam din nila yan. Minsan nga, hindi na ako naniniwala sa female gaze eh. Kahit sabihin mo yung male gaze, talagang ano pa rin talaga yun eh. Universal pa rin talaga. Pero depende na lang yan talaga sa brainwashing ng babae tsaka sa phenotype na priority niya. Iba-iba naman yan eh. Merong iba, priority, makapal lang na kilay, baliwala na yung iba. Merong iba, perong deal breaker talaga, mata tsaka jawline eh. Mumukha kang butiki pagka yung jawline mo, yung Remus Lake na mukha ng baba mo nun. Yung jaw. Nakita ko na yun sa Blackpill rating na ano yun. Laki talaga impact pagka yung jaw talaga na wide. Tsaka tall Remus kasi yun yung nagbibigay ng definition sa mga side. Nagiging gitnang-gitna yung dalawang mata, ilong, tsaka yung bibig. Gitnang-gitna siya dun sa ano, sa mismong face shape. Kasi nga yung jawline yung ano nun, bibigay ng definition para maging gitna talaga siya lahat. Kahit nga yung bag eyes eh, makakalusot basta yung jawline talaga maganda. Para sa akin kasi meron yung open hire, sino ba yun? Cillian Murphy. Eh, di ba sa atin, para sa atin, mapapangitan tayo dun. Pero maraming babae nagkakagusto dun kasi yung jawline niya talaga eh. Gagawin kasi ng jawline mo, isi-center lahat eh. Pag tall yung Remus ng jaw mo, isi-center lahat. Pero hindi guarantee yun kailangan projected na forward yung chin mo para maging ganun yung itsura. So, yun nga. So, hindi naiiba yung mga babae sa mga chads sa pogi. Sila pa nga rin talaga may upper hand eh. Gaano ba ka-common yung mga nakaka-spin ng plates na mga lalaki? Eh yun din pala, gusto rin ng mga babae na in a relationship yung yung lalaki. Kasi nga, ang turing talaga ng babae dun sa lalaki na yun is for pleasure lang talaga sex. Hindi naman siya nang babalak ng mga agaw talaga. Plus na lang yun. Pero ang pakay niya dun is talagang ano lang talaga. Kasi yung mga ka-FWB ko, hindi nga ako kinokontak ng mga yun. Wala talagang exchange ng chat-chat ganun. As in, magkikita lang kayo para mag-ganun. So, yun yung patunay talaga na kung gaano kalibog yung lalaki, ganun din kalibog babae. Pero sa pili lang talaga, yung desire nila, yung fuckable na katawan, tsaka napasa yung looks threshold na tinatawag natin. Kasi marami naman din nag-gym na lalaki. Bakit di naman sila makaspin ng plates? Na posibleng hindi naman nagme-message yun, lalo na yung mga nasa 20 pa lang. Mukha pa rin talaga yung anuhin yan, face to width ratio. Kaya yung mga information na sinishare ko sa inyo, kinukuha ko yan sa ilan-ilan. Yung which is nakikita mo talaga sa real life talaga. Meron pang nagsasabi, online is not real life. Eh, marami na nga nagmi-meet ng online eh. Tsaka yung expectations nila sa online na rin nakabase sa brainwashing. Ano ba yung online? Brainwashing din yan. Marami nga nabuo na relasyon dyan. Marami na rin nasirang pamilya dahil sa online. Biruin mo yung mga mag-cheat online na. Di ba? Bihira na lang talaga yung real life. May upper hand lang sa real life. Mga heteronormy lang talaga, tsaka yung mga pogi lang talaga na sa real life.
Kasi doon, sa real life kasi wala na kasi gano'n nag-a-approach eh. Kasi nga online na nga mismo. So may chance talaga yung high tier normie tsaka pogi na mag-approach sa real life. Kasi nga wala nang gumagawa niyan dahil yung validation na ng babae sa online is puno na talaga. Full na yung gas tank nila. Eh yung ang nagpapakyut sa akin, huminto na eh. Kasi hindi ko ginawa na move. Kasi may asawa eh. Na ano eh, hindi ko ginawa na move yun. Tsaka kaedad ko yun, 37 na yun, magte-38 na. Pero safe yung ganun ah, hindi mo mabubuntis. Kasi nga, magpo-post wall na yung ganun. Huminto na, hindi na nagli-lipstick, hindi na Dati may bracelet pa na pula yun eh. Tapos sabay wala na. Humihinto rin sila talaga na ano. Kasi nga, focus na lang talaga sila dun sa LTR nila, long term. Papakyut lang naman talaga sila sa may mga itsura eh. Yung mga walang itsura, wala, pang LTR lang nila yan. Pang beta boxing, companionship, silbidor. Yun lang naman mga purpose ng mga babae kaya nakikipag-LTR yan. Tsaka magpamilya at anak na rin. Kasi kung hindi sila magkaroon ng anak sa ons or sa short-term relationship or hindi nila natali yung pogis, talagang um, maging wala kang legacy, wala kang anak, or mapilitan ka dun sa ka-LTR mo. Usually naman, karamihan ng mga babae nagpapanak din talaga sa mga average looking tsaka mga pangit. Pero ngayon kasi online na, marami na rin talagang marami na rin talagang mga babae na hindi talaga sila willing. Kasi nga, lalo na yung mga sub 5. Ayaw talaga nila. Kasi nga, hindi mababump yung ano nila eh, genetic line nila eh. Kasi gugustuhin na lang nila maging single. Tapos makipag-ons na lang sa mga pogi. At least dun may chance pa sila, di ba? Tapos magpapaka-submissive para may chance na ano, seryosohin. Kaya ganun yung mga strategy ng babae, hindi rin naiiba sa mga pogi. Unti lang talaga yung mga nakakaspin ng plate. So paano, yun lang, peace.